Hello po mga kababayan, si Dante Martilla. So right now, upo-upo muna kami dito. Dinaupo kami muna yung mga members ng media and vloggers that will cover the arrival ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa inspection po ng mga members ng media ng mga nasirang eskwelahan po, yung bubong ng eskwelahan po dito sa Kararan, Naga, Tiwi Albay. Yan. May klase dito mga kababayan, tuloy-tuloy na. And I think kasama din yon sa sisilipin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And baka kasama sila sa bibigyan ng ayuda mamaya, distribution ng tulong mula sa DSWD at iba pang mga agencies ng ating gobyerno. Meanwhile, habang hinihintay natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw tantanan ng kanyang mga political enemies, yung ating Pangulo hindi man nakikipag-away, pero patuloy siyang hinaaway ng mga ganit sa posisyon. At ang nakakalungkot mga kababayan, kasama sa nagsasagawa ng destabilization sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon, yung kanyang kapatid na si Amy Marcos. Alam naman po ninyo yung nangyari, di ba? And this time, nag-react na po si Sandro Marcos kasi pati yung mga anak ng ating Pangulo, buong family niya, talagang siniraan ni Amy Marcos. Kaya yun ang nakakalungkot. Pero binasa ko kanina yung naging reaction ni Sandro Marcos, majority leader sa Congress mga kababayan. Hindi nawawala yung kanyang paggalang. At mga kababayan, parang mas nakakaunawa pa. Malawak yung pagkaunawa ni Sandro Marcos kaysa sa kanyang tita na si Amy Marcos. Ito yung kanyang official statement mga kababayan. Statement of Majority Leader Ferdinand Araneta Marcos. Sabi niya dito, I have always acknowledged and respected the role my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and the last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos in the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. My cousins Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we would not let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. So makikita po ninyo, parang may patama si Sandro na itong gawain ni Amy, sabi niya, hindi gawain ng isang tunay na kapatid. May mga kumakalat pa naman, matagal na to na kumakalat, na sinasabing si Amy Marcos, mga kababayan, ay hindi naman talaga tunay na kapatid sa tatay
o hindi anak ng dating Pangulong Apolacay. Iba yung tatay ni Amy Marcos. Kung di, parehas lang sila ng nanay. Sabagay, pag tinignan po ninyo, ang pagmumukha ni Amy Marcos, masyadong malayo talaga sa mukha, mga kababayan. Physical appearance ni President Bongbong Marcos, mas kamukha niya si Irene Marcos, mga kababayan. Pati sa pag-uugali, mabait si Irene Marcos. Mabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero masyadong maldita, mga kababayan, si Amy Marcos. Makikita ninyo, grabe po yung grabe yung influensya sa kanya ng masamang ugali ni Sara Duterte. Ako si Sara Duterte po, hindi ko na tinatawag siyang vice presidente. Binabawi ko na kasi yung aking boto sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, noon pang panahon, hindi ko naman talaga choice si Sara Duterte. Ang aking choice na vice presidente, si Tito Sen. Kaya lang nakita ko, matatalo man lang at in-endorse nga ng ating Pangulong Bongbong. Kaya pinagtiyagaan ko na lang si Sara Duterte na iboto. Pero ngayon, matagal ko nang binawi yung aking suporta sa kanya. Dahil sa kanyang napakawalang iyang pag-ugali at ang kanyang kawalang iyaan, mga kababayan, nahawa itong si Amy Marcos. Yun ang nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo, mas matured pa mag-isip, mas matino pang mag-isip yung kanyang pamangkin na si Sandro Marcos. Kita ninyo sa kanyang statement, kahit inaliposta siya, sinabihan na nagagamit ng droga yung buong family na dinamay ni Amy Marcos. Pero yun na siguro ang pinakamabigat na binitawang pananalita ni Sandro Marcos, na ang sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Walang pagmumura na binitawan kasi siguro napalaki ng maayos ng kanyang magulang itong si Sandro Marcos at ang kanyang mga kapatid na inaakyos na gumagamit ng marijuana, ng cocaine, kung ano daw yung ginagamit ng ating Pangulo. Buong family gumagamit ng droga. Pero tingnan ninyo sa physical appearance. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, makikita mo sa physical appearance at sa kanyang behavior ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Malayo po sa pag-ugali ng ating Pangulo ang isang nagagamit ng pinagbabawal na gamot. At isa pa, alam naman natin na donor yung ating Pangulo ng kidney sa kanyang tatay. And based, mga kababayan, sa mga experts, ang isang donor ng kidney, malabo na gumamit ng ganyan kasi para baka ikamatay niya. Di ba? Bakit gagawin yun ng ating Pangulo? At walang behavior ng ating Pangulo na addict, hindi sa itsura. Pero yung mga anak at mismong tatay nang nag-akusa ng ating Pangulong Bongbong Bangang. Tingnan naman ninyo, mga kababayan, kahit hindi ko na ipakita dito, ang mga litrato po, malayong malayo sa mga pictures at pag-uugali ng first family. So yun, mga kababayan, na nakakalungkot. Pero tingnan ninyo, hindi affected, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang trabaho. Sige lang po ang kanyang trabaho, kahit inalipusta siya, sinisiraan ng mismong kanyang kapatid. Hindi siya nagpapatinag. Tuloy-tuloy ang kanyang serbisyo. Po ninyo. So iniintay namin dito yung ating Pangulo para sa inspeksyon ng mga nasirang bubong ng eskwelahan dito po sa Tiwi Albay. And we are covering with the Presidential Communications Office. Mga kasama natin yung mga vloggers mula pa sa Metro Manila. Sinalubong namin kanina, mga kababayan. So ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating Pangulong Bongbong, na sana proteksyonan siya ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, yung mga nagbabanta sa kanyang buhay, yung mga nagdi-destabilize sa ating administrasyon. Sana kasihan sila ng banal na espiritu, i-guide sila sa tamang pag-iisip, mga kababayan, na iwaksi ang politika at imbes tumulong na lang, mga kababayan, para sa ikakaunlad ng ating bayan. Lalo't pat kabi-kabila yung tumatama sa ating mga trahedya sa Mindanao, Davao Oriental, tinamaan ng malakas na lindol. Yung Davao o yung Cebu, tinamaan ng magnitude ilan yon?
6.9 na lindol, then sinundan po ng pagtama ng malakas na matinding pagbaha, dilubyo, then yung bagyong Tino, and ayun, sinundan pa ng bagyong Juan. Ito pong ini-inspeksyonin ng ating Pangulo. Ito yung distraction dala ng bagyong si Juan. So hindi po nagpapatinag ang ating Pangulong Bongbong. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo. Habang yung kabila, tuloy-tuloy sa pamimerwisyo. Ang ating Pangulong Bongbong, tuloy sa kanyang serbisyo. So makikita ninyo ang pagkakaiba ng dalawa. Okay po? So mamaya, yung mensahe ng ating Pangulo, we will be covering po. Meantime, mga kababayan, babay muna, si Dante Maravillas po.